Magandang araw po sa lahat, Wina po ng Splat Communications. Ang video po na ito ay magpapakita ng mahalagang impormasyon ukol sa mitiin at adhikain ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kung ano ang mga katangian ng bagong Pilipino. Isang napakagandang pangarap at panimulain na walang habas na binabalahura at binabastos ng mga gustong hilahin pababa ang mga nasimulang pagkakilala sa Pilipinas sa mundo na mayroong isang matatag at magandang ekonomiya, isa sa may pinakamagandang hinaharap hindi lang sa Asya, kundi sa buong mundo. Ikaw, bagong Pilipino ka ba? Ang bagong Pilipino ay nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa ani ng magsasakang Pilipino. Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Kasig-asig, pagkakatiwalaan. May malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapaligiran. Madiskartehan na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino po ay maswai sa pera. Ang bagong Pilipino ay kaisa sa pagkakaroon ng maayos sa tahanan. Ang bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panig sa kapayapaan. Hindi nangungutya kahit anumang kasarian. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao. May alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan. Ang bago na Pilipino anda mo serbisyo sa katawhan para sa katungod o gustisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings. Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas. Ang may balon Pilipino agday babaing so pinanlaponda ay dapat makakalikasan. Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras. Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gawa-gawang sakit. Mulat sa epekto ng climate change. Ang bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle. Marunong silang mag-ipon, maganda para sa kinabukasan ng kanilang mga sa buhay. Ang bagong Pilipino para sa akin ay maingat sa mga kinakain. Sunyaba at ipon na Pilipino, imagkakadno sa ukit mo kapamagayot at nukagapya na dalpa. Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaban. Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis. Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kapwa niya Pilipino. Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tama. Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Nitong nakaraang linggo ay inilunsad natin ang bagong Pilipinas. Nakakataba naman ng puso na makita ang ating mga kababayan na nakikiisa sa panawagang ito. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration.
Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Ang logo ng bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayin ng bansa sa pagkamit ng kaunlaran. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaunlaran. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaunlaran. Ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita, at sa gawa. Ang habi naman o wave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga hibla upang makabuo ng isang matibay na habi, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmulan na talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa, na siyang nagbibigay diin sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayanihan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas. Di po ba napakagandang pangarap at adhikain para sa ating lahat? Pangarap niyo rin ba ito para sa atin at sa bansang Pilipinas?
O baka naman ay alipin ka pa rin ng iyong poong politikong kupas na. O di kayan ay sunod-sunuran sa mga naghahasik ng peking balita at impormasyon dahil sa sila ay binabayaan ng dayuhang may interes na pagwatak-watakin ang mga Pilipino upang ang ating bansa ay manatiling mahirap at hindi tayo umunlad. May kasabihan na kung hindi tayo parte ng solusyon ay bahagi tayo ng suliranin. Huwag maging pabigat sa sarili at sa bayan. Huwag maging tao-tauhan at uto-uto. Kapag may matinong pag-iisip, kailanman ay hindi na naiisin ang paghihiwalay ng mga Pilipino bagkus ay patatatagin pa ang pagkakaisa. Ano po ang masasabi niyo rito? Maraming salamat po sa lahat. Please subscribe, follow, like, share, comment, and please don't skip ads. Thank you. Till next time. Bye.